Mainit na balita. Hinihiringan si Kibuloy. May kaso na nga sa korte yon. Useless yun eh. Useless yung ginagawa ni Senator Risa. Ano lang yun eh, pasikat lang yun eh. Useless yun. May kaso na yun. The same things na pinagsasasabi doon sa Senado kahapon, yun na rin ang alegasyon laban kay Pastor Kibuloy sa korte. O para ano pa yun? Subjudice nga yun eh. Labag nga sa batas yan. But of course, when it comes to Risa Ontiveros, walang pakialam sa batas yan. Yan ang pagbabatas na walang galang sa batas. Duplication lang. Ang imbestigahan mo, di ba, mahal na mahal mo yung PhilHealth. O, di ba? O, ewan ko. Kasi mga aligasyon lang naman, hindi ko sinasabing tama, na ito ay kumuha ng pondo ng PhilHealth. Hindi ko sinasabing Risa Ontiveros, di pinatawad ni Attorney Topacio pagpapasikat sa kaso ni Kibuloy, hayagang sinupalpal. Napuno na nga itong si Attorney Topacio sa pinaggagawang kabalbalan nitong si Senator Risa kaugnay sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon nga sa batikang abogado, ang ginagawang hearing ni Ontiveros ay isang pag-aaksaya lang sa oras at pera ng bayan dahil nga useless na ito ayon sa abogado. Di umano ay meron ng nakabinbing kaso sa korte ang nasasaktal at lahat ng mga binabanggit nila sa investigasyon ng Senado in aid of legislation di umano ay wala ng katuturan bagkos ay pagpapahiya na lang ito kay Kibuloy pagkat kasalukuyan ang dinidinig ng mataas na hukuman na siyang pinal na tagalitis ng kaso at di umano ay isang paglabag sa batas ang ginagawa nila o tinatawag na subjudice kung sakaling tatalakayin pa ito kung saan man maliban sa korte. Dagdag pa ni attorney na kahit illegal pa ito ay gagawin at gagawin pa rin ng senadora sa ngalan lang ng pagpapasikat. At ayon pa sa kanya, itong si Ontiveros lang ang mambabatas na kilala niyang hindi gumagalang sa batas. Habang nagkakagulo, hinihiringan si Kibuloy. May kaso na nga sa korte yon. Useless yun eh. Useless yung ginagawa ni Senator Risa. Ano lang yun eh, pasikat lang yun eh. Useless yun. May kaso na yun. The same things na pinagsasasabi doon sa Senado kahapon, yun na rin ang alegasyon laban kay Pastor Kibuloy sa korte. O para ano pa yun? Subjudice nga yun eh. Labag nga sa batas yan. But of course, when it comes to Risa Ontiveros, walang pakialam sa batas yan. Yan ang pagbabatas na walang galang sa batas. Dati ba siya? Hindi. Hindi pala. Kaya pala. Oo. Bakit? Di ba gusto mo noon makasuhan? Lagi mong pinagsasabi. Dapat panagutan niya yung ginawa niya. Ayan na ang korte. Arestado na yung tao, nakakulong na. Hihiringan na. Anong silbi kung gusto mo lang hiyain na sa harap-harapan marinig niya yung witnesses against him? Mangyayari na po yan sa korte. So, walang silbi ang pinaggagawa mo, Risa. Magiging duplication lang. Ang imbestigahan mo, di ba, mahal na mahal mo yung PhilHealth. Di ba? Di ba naging, parte siya ng PhilHealth? Yung PhilHealth, yan, Di ba sabi nga, naging maganda siya nung siya ay nasa PhilHealth. May aligasyon. Maganda naman talaga siya. Hindi, bigla daw gumanda kung bakit daw gumanda. Nung nasa PhilHealth, tumangos yung ilong. Malaking sweldo. Ewan ko. Kasi mga aligasyon lang naman, hindi ko sinasabing tama, na ito ay kumuha ng pondo ng PhilHealth. Hindi ko sinasabing guilty siya, may aligasyon. Totoo naman meron, hindi po nanggaling sa akin. Bakit? Ngayon, yung PhilHealth, ginagatasan. Para ilagay dun sa mga pondo, yung mga pondo pang ayuda. Kinukuha sa PhilHealth, 80 ba o 90 billion? Ba't hindi yun ang imbestigahan niya? Di ba mahal niya PhilHealth? Bakit ito nasa korte na? Uulitin mo na naman. Kamote. Sabi nung nakakaintindi, sabi niya sa akin, paano may pondo kasi dyan? Kaya daw laging may investigasyon. Ewan ko, kung anong pondo. Hindi, ano lang yan, papagwapo lang yan. Pagpapaganda lang yan. Di naman siya magre-re-election pa, di ba kananalo lang niya? Okay, ang si Risa laging kulelat yan kung hindi number 11, number 12. Alam mo, ngayon nakikita nila na talagang, kasi nga, baka akala nitong mga senador, congressmen natin ay nakakapuntos po sila. Walang nagsasabing tama sila. Mga sarili lang nila, mga chuchu lang nila, mga PR lang nila. Yan. Patulad yung Quadcom, kilala ko kung sinong PR niyan
O kasi ang tagal ko hindi ako PR na practitioner. Pero nag-umpisa ako sa PIO ni Office of the Vice President panahon ni Doy Laurel. So kilala ko lahat yung mga PR na yan. Ang mentor ko si Ike Gutierrez, napakagaling na tao. Opo. I hope he's well. Ang alam ko ay may karamdaman daw. I grew up on public relations. Kilala ko yung mga practitioner hanggang ngayon. Yung mga kita mo, paulit-ulit yung mga sinasabi. At you are lying. Pathological liar, di ba? We just want to know the truth. Same thing over and over. May mga catchwords na pinifeed sa kanila na yun lang ang sasabihin nila. Pagkatapos, alam ko naman na pa-cute lang nung PR nyo eh. Kilala ko yung PR nyo, yung babae. Yung babae yun eh. Of Chinese ancestry. Kilala ko yung mga yan. Yan ang nagsabi sa inyo, mag-press con kayo na meron kayong bill ng EJK. Para kunyari may ginagawa kayo kasi ang common criticism sa kanila ay wala naman nangyayaring batas. At di ba, hinimay na natin yung EJK kung bakit kengkoy na batas yan. Pagkatapos, nag-press con na naman sila the next week. Weekly press con yan, maniwala kayo, na tineturn over nila sa OSG yung mga reversion, cancellation ng mga yung certificates of live birth yun only underscored the fact na useless yung ginawa nila sapagkat kailangan pa nilang i-turn over sa OSG. Dadako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Quiboloy, Mr. Quiboloy, yung Chair, tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi
Pastor, i-interrupt ko muna oo. kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Sorry Julia. po, sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpali- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero hindi Alright. ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha.
kay Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. May